Samantala, isang taon matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang Eastern Visayas, patuloy pa rin ang pamahalaan sa tulong ng mga pribadong sektor sa pagpapatupad ng mga hakbangin para tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Ang ulat mula naman kay Julius Disamboron. Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Sa isang taong anibersaryo nito, kitang-kita ang pagmamalasakita ng iba't ibang sektor, mapatanggapan ng pamahalaan o pribadong organisasyon. Base sa datos ng Department of Social Welfare and Development, simula noong Nobyembre 2013 hanggang Hunyo 2014, nasa kabuuang 4,600,000 family food packs na ang kanilang naipamahagi, maging ang pagpapatayo ng bunk houses at transitional shelters. Ayon kay Social Welfare Secretary Dinky Soliman, nagpaabot din ang pamahalaan ng emergency shelter assistance bukod pa ang implementasyon ng Cash for Work program. Nung kasagsagan ho nito, lahat ho ng kumikilos sa aming departamento at kasama namin ang military, ang police, maraming volunteers, sinisikap na madala talaga sa malalong madaling panahon ang mga food packs. Siguro naman mauunawaan nila kung 0.17% ang aming nawala, pwede na po nilang pagbigyan kami doon sa kahinaang yon. Isa ang Estados Unidos sa mga nakatuwang ng gobyerno sa mabilisang pag-aksyon at pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta. Naharap man sa ilang kontrobersya, hindi pa din mawawala ang kanilang tiwala sa ating bansa. So far, we have committed $142.5 million. Rehabilitation plan that we turned over to President Aquino about a month ago. In addition, we will be building 10 clinics, 165 classrooms. Salamat din sa mga kababayan nating tumulong kasi kung storm surge ang naging problema natin nung bagyo, compassion surge naman ang nangyari. Sa dami ng gustong tumulong mula po sa lokal, sa pambansa, pribado, NGOs, CSOs, LGUs, national government, tulong-tulong naman po talaga. Hindi lang maiiwasan, meron at merong nagiging problema. Isang religious non-governmental organization naman ang nakapagpaabot din ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Nasa kabuuang 18 milyong pisong livelihood projects, shelter assistance at reconstructions ng ilang mga nasirang kabahayan at simbahan ng kanilang nagawa. Nagpaabot din sila ng ayuda na may kaugnayan naman sa makakain, kabuhayan at edukasyon. Nasadlak man sa madilim na bahagi ang ating mga kababayan dahil kay Yolanda, naririyan pa rin ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Sama-sama sa pagbangon, walang iwanan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.